Naka-lockdown na ang Kamara para sa ikatlong SONA sa Lunes. Kahit walang natatanggap na banta, hindi raw papakampante ang mga otoridad, kaya mahigpit na seguridad ang kanilang ipatutupad. Magbabalita si Marian Enriquez. Hindi na basta-basta nagpapapasok sa batasang pambansa. May bomb-sniffing dogs na rin na nag-iinspeksyon sa mga sasakyan. Naka-lockdown na kasi ang Kamara hanggang Linggo para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Tanging mga essential personnel na lamang nga yung pinapapasok dito sa loob ng batasang pambansa at talagang napakahigpit nga nung seguridad dahil kung wala yung pangalan mo sa listahan, hindi ka papapasukin sa loob. Ayon kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, all set na ang seguridad para sa ikatlong SONA ng Pangulo. I trust the security of Congress. Lalo pa ngayon, inagahan pa nila na mas maaga na one day tapos panay ang sweep nila. So I heard na they'll do another sweep on Sunday, tapos early Monday morning, there will be another sweep. So, kayo naman, ilang beses na kayo nag-cover ng Congress, wala naman nangyayari sa awa ng Diyos. Mismo ang Philippine National Police, wala rin daw na monitor na banta sa seguridad sa araw ng SONA. Nasa isip natin, there is always a threat because wala po dapat mag-relax. Kaya may threat o walang threat, 100% po ang preparation po namin. Tinanong din si PNP Chief Romel Marbil kung magkakaroon ng security adjustments kasunod ng assassination attempt kay dating US President Donald Trump sa isang campaign rally noong Sabado. Ang sagot ni Marbil, alam mo, lahat yung may nangyari kay Trump, wala nangyari kay Trump, lahat ako naka-factor in po yan. No? What we are doing right now, no, sinasabi ko nga, every SONA is always a different case. Pero magpapatupad ang PNP ng gun ban simula Sabado, July 20 hanggang sa July 22 sa buong Metro Manila. Pagdating naman sa mga magsasagawa ng protesta, hanggang sa tandang sora lang daw sila papayagan. Yun naman pong mga pro-government naman po na nag-signify din ng intention po nilang mag-rally, doon naman po natin sila pipilitin maharang po. At least doon na lang po, hanggang doon na lang po sila doon sa may COA area. So hindi natin sila paglalipitin para medyo maiwasan po yung mga tension po sa magkabilang panig po. Importasyon, lokal na produksyon. Kahapon, nagpatikim na sa tanggapan ng Department of Agriculture ang ilang agricultural group. Para sa kanila, bagsak ang grado ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagtugon niya sa mga isyu sa sektor ng agrikultura. Nakita po namin ang 2 taon ni BBM, ni Pangulong Marcos, lalong nagpahirap sa magsasaka, sinira ang agrikultura at katunayan po sa mga magsasakang nakakausap namin, ang sabi nila ay ganito, Marcos Jr., peste sa magsasaka. Ibasura niya lahat yung mga polisiya na nagbubukas sa ating palengke sa pagpasok ng mga imported na produktong agrikultural. Ang laki-laki ng budget ng gobyerno pero hindi niya inilalaan para sa pagpapalakas ng ating lokal na produksyon. Ang mga mangingisda naman gustong talakayin ni PBBM ang problema sa West Philippine Sea. Dating maraming nangingisda doon, tumigil na. So ang panawagan namin, ayusin ang problemang ito dahil nagpapalala ito sa gutom ng ating sektor. Nagbabawas ito ng malaki sa pagkain ng ating mamamayang Pilipino. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.